Muli ng Panginoon, tayo po ay nagpapatuloy sa pagtalakay. Mula karaan pong linggo, ang pinag-usapan po natin yan yung pagpasok ng isang hindi kaanya-anyang pangyayari sa buhay natin sa daigdig na ito. No? Sabi, kung makita daw ng isang tao, pumasok ang kasalanan. Sa daigdig na ito, may mga debating pinag-uusapan. At minsan nga yata, may pangaral na rin yan eh. Na ang kasalanan pa, ay, kayo nga ba'y pumapayag na ang kasalanan ni Adan ay kasalanan niyo ngayon? Sabi ng mga Hudyo, bakit? Hindi pa kayo nagdamit sa kasalanan ni Adan. Kasi sa ibang yun ang sinasabi. O, yung nagkasala si Adan, yung kasalanan ni Adan, napasa sa iyo. Kung namatay si Adan, mamamatay ka rin. Sabi ng mga Hudyo, hindi naman gano'n. Ano ba pinagkasalanan ni Adan? Kumain siya doon sa bunga ng at nalaman niya ang mabuti. Hindi naman po natin kinain yun, amen? Pero kahit na nagkakasala pa rin tayo, alam ba natin ito o hindi? Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Tingnan natin ang mga salita ng Diyos na nakasulat muli sa aklat po ng Romans chapter 5, verse 12. At patuloy po natin tinututukan yan kasi meron po yung mga mahalagang bagay na dapat natin isipin. At marami naman kami malalaman, share, maaaring ngayon lang natin ito marinig. Muli, Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok, yun po ang sabi, sa sanlibutan, sa pamamagitan ng isang tao, yun po ang sabi. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Okay. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan ayon sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan, ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman ang hari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan ay ahas. Naglit tayo manalangin dyan lang po kayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Muli, isang magandang panahon ang pinagpaloob niyo sa amin. Nanto pa po kami humihinga, taglay ang lakas ng katawan at isip na inyong binigay para sa araw nito at sa mga nakaraang mga araw. Lord, maraming salamat sapagkat patuloy po kami tumatanggap na biyaya sa pamamagitan ng iyong mga salita. Nawain naman po katotohanan ng iyong mga salitang nasusulat sa Biblia. Ang siya po namin pagtuunan ng masusing pagkaaral sapagkat ito ang sekreto ng aming buhay. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Sino pa sa atin talaga ang may unawa na sa salita ng Panginoong Diyos? Hindi yun, no? Yung iba, nabasa na raw niya ang Bible ng sino yun? Nabasa niya yung Bible na 5 beses. Matindi ka kayo. Meron pang isa, ang sabi niya, nakabisado na niya yung Bible. Matindi mo ka ako. Sino nga pala sa inyo nakakabisado na ng Bible? O nakabasa na lang muna, nakabasa. Yung buong Bible. Diba? Mahirap. Diba kapag-kapal niya? O kung sakali mong nabasa mo, naintindihan mo naman, yung wala susunod tayo. O kung nabasa mo ang Bible, mga kapatid, paano mo nalaman na yung binasa mo original? Ito, diretsahan ang salita, mga kapatid. Kapag ang binabasa natin ay ganito pong mga Biblia, Tagalog, English, Latin, hindi po yan original. Lahat po yan tawag natin yan translations. Ibig sabihin, may nag-translate dito. May nagsalin. Dahil ang original po, nasa dalawang lamang. Pero yung una talaga, Hebrew. Hebrew. Wala naman sa atin nakakaintindi po. Amen. At dumating po sa ating translation, ibig sabihin, may mga taong nag-aral nun at pilit nilang tinranslate sa kanilang wika ang Biblia. Noong araw po,
history, kapag tinranslate mo ang Biblia nang wala kang pahintulot, papatayin ka. May gumawa po niyan, si John Wesley po yata, taga-England po siya, tinranslate niya ang Biblia sa Ingles. Alam niyo naging ang parusa sa kanya, pinatay po siya. Kasi noon, ang translation ng Bible, Latin, tsaka Greek lang po. Translation po yan. Ibig sabihin, dumaan yung Biblia sa isipan ng karaniwang tao. Magtataka tayo mga kapatid, hanggang ngayon, 2025, hanggang ngayon, tinatranslate pa rin ang Bible. Meron po tayong mga bagong translation ng Biblia. Sige nga, isa-isahin mo. Ano ang alam nyo translation? Siyempre, Pastor King James. Sa English po yun. O sige sa English. King James Version. Sino na nakabasa? Pag ang mga nakasulat, daw, di ba? Mga English. The King James po. Siguro hindi nila intindihan yung King James. Sumunod, revise. Ni-revise. Tinanggal na yung mga daw. Ano pa ng daw? You pa lang ibig sabihin sa English. You. Yeah. Hindi pa rin nagkasundo. Dahil maraming kontradisyon. Ginawa naman literal. O kung alam niyo, meron po tinatagdan literal translation ng Biblia. Meron po yun. Hindi pa rin. Noong bandang 1980s, lumabas po yung itong gamit-gamit ko. NIV. New. Yun lang. International Version NIV. Hindi pa rin natuwa. May lumabas na. Ang dami po niyan. Pagtingin na rin yung mga kapatid. Sari-sari pa. Yung ginagamit ng Iglesia ni yung Lamsa International. Kasi nakasulat din yung salitang Iglesia ni Cristo. Kasi sa ibang wala po yun. Tapos, para may pagtanggol ang King James, nagsulat New King James Bible. So, tapos yung pinaka-latest, itong 2000, ang wording na ginamit ay wording ng mga kabataan. Sa Tagalog na. Diba? Sabi ito, huwag niyo mo basahin yun. Grabe naman ang pagkakansari. Literal talaga. Yun ay English pa mga kapatid. Ay hindi naman po tayo mga Amerikano. Amen. So, tinranslate ngayon sa Tagalog. Tinranslate ko sa Tagalog. Yun, ito yung ngayon binabasa natin. Ibig sabihin, tinranslate sa original Hebreo o sa Griego, tinranslate sa English, sa Latin, si St. Jerome ang gumawa po nung sa Latin. Ano po? So, karamihan po pala ng translation, maliwanag po, ay hindi na ngayon nagagaling sa Greek at Hebrew, kundi sa Latin version ni St. Jerome. Karamihan po ng translation ng doon binase. Hindi po naka-direkta po yan. So sa Latin, nakabase siya. Kaya nga, ang taglay natin Christ ay Latin po yan. Christos is Latin. Latin po yan. Hindi po yan na Griego. So translate. Alam niyo pag nagtatranslate na, ang ginagawa na nagtatranslate, kung kinukuha nila yung pinakamalapit na meaning. Pag sinabing pinakamalapit na meaning, maaaring baguhin nila yung mga salita. Ayan ang dahilan kung bakit sa panahon natin napakarami mga nagdidebate. Tapos pag nagdidebate sila, iba-iba yung tinadala nilang Biblia. Ang sabi sa ganito, ang sabi sa gano'n, ang sabi sa ganire, ganoon. Nating batanggay nyo ng mga kapatid. Ayan ngayon mga kapatid. Ang kabilin-bilinan ng Diyos sa original, huwag ninyong dadagdagan. Huwag ninyong babawasan. Sa aking mga pag-aaral, personal ito, sabi niya, sa original, ang Genesis chapter 1 verse 1 ay binubuo lamang ng 7 salita. Yun yung kauna-una na nababasa natin, di ba? Sa
simula nilalang ang Diyos ang langit at lupa. Alam niya nung tinranslate, sabi niya, nung tinranslate sa English, naging 10. Ngayon niyo lang siguro narinig. Ano po? Hindi masyadong pinapansin. O di, yung original 7, naging 10. Ilan na naidagdag? Nagkasala po ba tayo o hindi? Pag sinunod natin ang filosofiya, ay nakasala ka ng papel mo naman, dinagdagan. Eh wala ka magkakawa. Yun yung translation. Sa madaling salita, kung ang salita ng Diyos ay original na sa Hebreo, dapat doon ka bumabase. Ang mabigat sa mga mangangaral na katulad namin, sama na ko doon, hindi naman kami bihasa sa ganon. Ang napumaka ng mga kapatid, ang bawat preacher na tumatay ngayon sa pulpito, ang pinipreach nila, yung na-preach din sa kanila. Yun ang mabigat. At kung pantikang-panti sila na yung sinasabi nila ay totoo, pero sa totoo lang mga kapatid, may problema po. At bibigyan ko kayo ng isang sikreto, Genesis chapter 1 verse 1. Nagulat din ang mga kapatid. Sapagkat sa original, sa 7 salita ng Diyos doon, yung 2 doon, ay hindi kahit kailan hanggang ngayon, hindi nila alam kung ano ang meaning doon. Sabi doon sa original, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashemayim, et Haaretz. Baliktad kasi yung ano nila eh. Nang pasimula, nilikha ng Diyos. Tama? Pag titranslate ko sa original, baliktad po. Sa simula, ang Diyos lumikha. Dapat gano'n ang translation nun eh. Kasi po tinranslate. Sa kanila nauna po yung, ma'am, ano po ba nauna, subject o verb, predicate? Subject po, ano? Ma'am, nakatingin sila sa atin, mukhang hindi nila naintindihan. Siyempre, alam mo ba yung subject and predicate? Kumalay mo natin doon. Wala pa naman gano'n nung araw eh. Mataas mag-read mo sa English? Wala naman sa Pilipino. Sino mataas ang ano sa Pilipino? Mas mahirap pa ano ng Pilipino. Sa kanila, baliktad yung predicate, yung verb, yung kung ano man yun, nauuna kaysa doon sa kusinong ano. Eh, yung tinansin baliktad. Tapos, ito ay ang problema na yung salitang et, yung 2 letra, hanggang ngayon, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin. In fact, ako, meron na po ako sinusubaybayan. Ano na ngayon? 2025. Anong sabi niya? Ako po. Sabi na ng tutor, ako po. Ilan lang, 5,000 lang po kami dito sa Israel na nagsasalita ng original na Hebreo. Sila na, original na. Ang tinuturo po namin sa inyo kung paano po yung original na Hebreo. At tapatan lang po namin sasabihin sa inyo yung salitang ito, yung 2 letrang ito, yung 80 sa ating app, hindi po namin alam kung ano meaning. Pero pag nagsasalita po kami ngayon dito sa Israel, ginagamit po namin. Sabi ko, naku po, ay patay. Ay bakit nakasulat yun doon? At wala pong anak, nakakalam po ang ibig sabihin. Now, kung tingin na nila, ano ba yung app? Yun po yung first letter ng alphabet nila at last letter ng alphabet nila. Naintindihan niyo? Eh, sino nga naman makaka-interpret mo? Kung baka siya yung alpha, omega. Kung baka sa atin, yun yung A natin, iya natin. Tama? Iya pa rin panghuli natin. Abakada, ega, waya. Iyan pa rin. Nakasingit po siya sa 2 parte. At walang nakakaalam hanggang ngayon, ha? Hanggang ngayon po, ano po ang ibig sabihin ko. Pero naalala ko, nagsalita ang Panginoon sa Kristo. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Kaya pala, pag binabasa natin yung Biblia, nakatunga nga sa kanya yung mga tao. Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Eh, ang binabanggit niya yung 2 alpabeto
ng salita ng Panginoon. Tandaan po ninyo, ang bawat salita ng nakasulat dyan, mahalaga po yan. Ibig sabihin, walang makauunawa sa ordinaryong tao, kahit sino mang tao, ng iniisip at binabalak ng Panginoon Diyos. Hindi po ba nakasulat naman yan? Ang isipan ko'y hindi ninyo isipan. Kaya mga kapatid, ito isang palatandaan na kapag ang isang tayo nagsalita, alam niyang patungkol sa Diyos, sinungaling siya. Mabuti pa. Kaya tinatanong ko kasi, sino nakakaintindi sa inyo? Buti pa sumagot na lang po kayo, hindi po namin naintindihan. Kasi yun po ang tama. Ibig sabihin, mag-aantay ka ng paliwanag. Kasi pag sinabi mo, naiintindihan ko na, ibig sabihin, Diyos ka. Kasi wala nakakaalam, nakakaintindi sa mga bagay sa teknik na ito, ang Diyos lang. Yan ang kasalanan ni Adan. Winarningan sila, huwag niyong kakainin niya. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Kinakailangan mo pa bang malaman kung ano ang mabuti at masama? Hindi na po. Pero ang ginawa nila Adan at Eva? Kinain nila yung bunga, nalaman ngayon nila ang mabuti at masama. Ano ang mabuti? Yung Diyos. Alin ang masama? Sila. Yun ang konteksto ng binasa natin. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. Kaya, balik natin na. Ito, sige. Total, inilagay mo na pala eh. Yung sinabi. Sige, balik mo. Yeah. Makikita ninyo sa translation, in the beginning, God created the heavens and the earth. Nawawala po yung sinasabi kong letra. Kasi hindi nila alam kung ano ang meaning. Ganun mo natin yung ano. Yung blackboard. Dahil sa mga kaalamang ito mga kapatid, ako bilang pastor, alam ko na ngayon, kung ikaw na pastor at nagtuturo ng Biblia, naiintindihan mo yung sinasabi mo. Madali pong mag-preach sa pulpito. Madali pong bagyan ng emosyon. Paiyak-iyak ka pa. Ang tanong, naiintindihan mo ba yan? Ang mga lingkod ng Diyos, ang mga Israelita, alam po nila. Ang problema sa teknik nito, mas mayabang pa tayo kaysa kanila. Hindi naman tayo bayan ng Diyos eh. Pero kung makaasta tayo, mga kapatid, parang tayo ang pinili ng Diyos. Hindi natin lahi si Moses. Amen? Hindi natin lahi sila eh. Sila ang tinawag ng Panginoon. Tayo hindi. Napunta lang sa atin ang habag ng Panginoon. Ngayon, mas matindi pa ang kayabangan ng hindi kaysa mga pinili ng Diyos. Sabi nga doon sa aklat ng Hebreo, pansamantala lamang. Sa aklat ng Romans 10, pansamantala lamang ang nangyari sa Israelita. Pagtapos na ang pagliligtas ng hindi, babalik ulit ang mga Israelita. Kasi sila po talaga yung pinili ng Panginoong Diyos. Ito po sinasabi ko. Kasi dito po, translation po ito, wala na po yung dalawang salita. Meron bang Hebreo? Meron. Meron? Translation, meron yata. Hindi ko nilagyan. Yung Hebreo mismo. Okay. Sige, lakarin na rin po ninyo mga passport nyo kung ako kong passport. Punta na po kaya tayo Jerusalem. Para makita natin yung totoo. Kasi, kaya po ko ganito magsalita kasi kinakabahan ako itong mga last days na ito. Na parang magkakaroon ng matindi. Bago man na siguro tayo makagulo rito, makuha natin yung kahit verse 1 na lang ng Genesis.
Chapter 1, verse 1. Baka yun lang makuha natin, okay na eh. Pero Panginoon po nakuha po niya. Kasi nagsalita po siya. Yung nga, wala na taon na. Ano na wala? Wala eh, kasi King James po ito eh. No? King James nga ba ito, Teng? King James, ano? Nakalagay ito. In the beginning. Sa original po, wala po yung in the. Wala po yan. Nakalagay po doon, Bereshit. Be, that is the second letter. No? Ang second letter, ano ba ang first letter natin? Pare-pare tayo sa bubuno. Letter A. Sa kanila, Aleph. Sa Grego, Alpha. Sa atin, A. Sa unang-unang ng Biblia, wala pong A. Wala po. Di po nagsimula. Common sense, bakit B nagsimula? Kasi yung A, yung Diyos po yun eh. Siya po yung Alpha eh. O diba? Naintindihan na po natin. Okay lang tayo rapture. Tama naman yun eh. Naintindihan mo na eh. Kaya nga, pag nagbabasa ka ng Biblia, hindi po yan. Tama, salita ng Diyos. Pero mag-focus ka doon sa nagsalita. Reshit means created. Reshit. Nauna yung paggawa sa pangalan ng Diyos. Kaya ng Bereshit, Elohim, yun yung pangalan ng pangalan. Tapos yung pangalang Elohim, hindi lang po sa Diyos ginagamit yun. Ginagamit po yun sa tao, sa kahit sinong leader, Elohim po ang tawag. Paano nila nalaman na Diyos yun? Very simple. Dahil yung sumunod, created, bara, wala pong taong may katangian na siyang gumawa ng langit at lupa, kundi Diyos na. At ang pangalan na Elohim ay plural o tama din, hindi po. Plural in the sense na paggalang. Yan ang mabigat pag hindi ka marunong ng terminologies na original. Like for example, hindi ko pwedeng tawagin si Sister Alice ng Alice. Ikaw ba yan, Alice? Hindi. Ang salita ko paano? Kayo po ba yan? Kayo po ba yan? That is plural in sense ng paggalang. Hindi nila nakukuha yun. So, Bereshit, Elohim, bara pala, Bereshit, nauna pa yung bara, yung paglikha, bago yung lumikha. Tapos ano na sumunod? Created the heavens. Wala po itong salitang ito, mga kapatid. Wala po yan sa original. Translation po yan. Nakalagay, Shamayim. At alam pa ninyo kung ano ang meaning ng Shamayim. Ano ba? Pastor, heaven. Alam ba ninyo kung ano yung heaven? Pag binasa mo yan sa original, mababasa yung tubig. Nilikala ng bagay, tubig sa tubig. Hinati ang tubig sa taas. Nabasa na ninyo. Tubig sa baba. Because Mayim means water, tubig. Shamayim means, pag tingnan mo, Shamayim, so di ko ay binabola, means between the waters. So kailangan unawain natin ito sa sinisipro na talaga sa inyo yung malaliman na. Tubig sa taas, tubig sa baba. Nasa gitna yung Eretz. Yung, ito man. Ito, iganan mo. Eretz. Ay, ibig sabihin.
lupa. Tapos lumalabas na hindi mali yung translation ng heaven. Dapat yan, nakikita niyo, sino nakakita ng heaven? Hindi mo makita ng heaven? Bago mo makita ang heaven, anong mangyari sa'yo? Mamamatay ka muna. Gusto mo na makita ang langit, o sinaksa ka, kinilita ka sa patay. Kung nakita mo ng heaven, una si San Pedro, sasabi ko. Ang nilikha ng Diyos, actually, is the sky, the clouds. So nakikita natin. So, yung pinag-aaralan ko nga ito, ang hirap. Layo naman ang translation ng tao. Tapos, makikita na niya ito. Okay, ano ba natin? Ang galing ito. Oh, ito na, nakita niyo na. Lahat ng nasa unahan niya, lagay mo sa verse 3. Okay. And God. And God. Yun ang sinasabi nila. Na yun yung pag. Yung salitang and natin, sa atin at, di ba? At nilikha. At ano yung at? Pagdugtong. Sa kanila hindi pagdugtong yun eh. Yung sinasabi ko converter. Ano converter? Yung past, pag nabasa mo dyan, nagiging, ay yung future, pag binasa na dyan, nagiging past. Anong ibig sabihin? Kasi pag sinabi ng Diyos, yun yung past. Maya-maya, ay yun yung future. At magkaroon. Ano yung magkaroon? Di ba future? Pamilang sa pagkang sa sumunod, nagkaroon na. Ay di past. Kasasabi pa lang ng Diyos, nangyari na. Mamaya sasabihin ng Diyos, nangyari na. Sasabihin ng paulit-ulit yan. Nangyari na. Nangyari na. Nangyari na. Sa madaling salita, mga kapatid, lahat ng nagaganap sa daigdig na ito, tapos na. Kahit magpahula ka na magpahula sa maghuhula, hindi niya makukuha yan. Kasi ang Diyos lang ang nakakaalam mo. Naintindihan niyo? Nasaan yung sinasabi ko dito in the beginning? Nawawala po dyan ng dalawang word. Eh, bawal mabawasan. Parating, ang hirap eh. Sa ano, tinasay na eh. Pero dyan, ito yung first letter ng alphabet. Ito yung last letter. Because this the Aleph. Ito po yung original po. Ito po yung tab. Ang tawag po niya is the Aleph tab. Or Alpha at Omega. O at yan natin. Lahat ng salita nila sa kasalukuyan, ginagamitan po nito. Pero wala nakakalam kung anong ibig sabihin. Pero ulitin ko, minsan sinabi ng Panginoon sa Kristo, ako ang simula at ang wakas. Kaya nga sinasabi ng ibang scholar na matalino, Genesis chapter 1 verse 1 pa lang, nandun na ang Panginoon sa Kristo. Revelation na ito. Siya pala yun. Revelation nga ba? Hindi po, nakasulat na sa Revelation din. Nag-delay na ako. Sinulat ni John, sa John chapter 1, verse 1. Ano sa pasimula, naroon na ang in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. At Diyos naman meron ito. Sabi ko, galing. Ganun pala. Palagay ko, ito ang linasa ni Adan. At dito nagkasala ang unang tao. Huwag mong alamin, huwag natin alamin yung hindi natin dapat malaman. Ano hindi natin nalalaman sa ngayon bilang tao? Hindi po ba din natin alam kung ano yung bukas?
Pero sa Diyos, alam na niya. Kasi kapapanganak mo pa lang, alam na ng Diyos kung ano ang iyong kahihinatnan. Kaya huwag sasamahan loob mo kung may namatay. Ano sabi ni Solomon? Aswita. Ano yung binasa mo kanina? Mas mabuti pa ang araw ng kamatayan sa araw ng pagsikat. Ngayon siguro naiintindihan niyo na kung bakit gano'n siya magsalita. Hindi pinag-uusapan